So yun, dito naman tayo nakatambay. Tinopak na naman siya, okay, medyo uminit naman. So parang wala na po talagang chance to kung hindi natin ipapaayos, kaya parang wala na siyang chance. Kasi kada init niya ay hindi na aandar yung motor. Kailangan natin i-cool down. Kasi understandable naman po yung suspect ko ay talagang yung pag umiinit yung timing chain, okay? Yung timing chain ay umiinit, nag-expand po siya. Okay, nag-expand siya, so nag-off timing siya. Yun ang dahilan kung bakit hindi umaandar yung motor or nagbuburot-burot siya or pumuputak-putak siya hanggang sa hihinto nga. Ibig sabihin yung na-stretch yung timing chain, yun hindi na siya nagta-timing. Kaya ito, every time na pinapa-cool down natin saka siya aandar, di ba? So kailangan natin talaga ipa-check sa mekaniko. Hanapin natin mamaya yung mekaniko pagdating natin sa bahay. So anyway, yun nga ang ating number 5 ay ang external audio. Okay, external audio. Kung tulad ng pagkasabi ko, lahat po yan ng mga professional motovlogger ay gumagamit po yan ng external audio. Tulad ng pinakita ko kanina, okay, yan po ang ating external microphone at ang ating mic adapter. Okay, sa mga GoPro ay meron pong mic adapter kasi required po yan nila. Kumaga hindi nila isinama yung audio processing ng action cam sa loob mismo ng action cam, kasi ibig sabihin ay yung microchip nila ay lalaki. Okay, lalaki pag halimbawa na sa loob yung audio processing. So ang ginawa nila is gumawa sila ng external na audio para sa action cam. So anyway, tulad ng pagkasabi ko, bagamat ay maganda po ang quality ng audio ng mga GoPro, ng mga DJI, ay hindi po rin po maganda. Hindi pa rin maganda ang pick up niyan kung halimbawa yung ang ating bibig nga ay nasa loob ng ating helmet at ang ating action cam ay nasa labas ng ating helmet. So ibig sabihin ay hindi niya mapipick up po ng maayos ang audio, okay? Ang audio ng inyong ang inyong pagsasalita kung wala kayong external microphone, okay? So yun pong dahilan kung bakit ang mga professional na motovlogger ay gumagamit po yan ng external microphone. Yung iba pa nga ay gumagamit ng external na recorder talaga, okay? Marami akong nakikita na mga professional din na mga motovloggers ay external recorder po talaga yung dala nila, yung Zoom H2, yung parang Zoom H2 ganyan. Kumbaga nire-record nila separate yung audio, hindi sila nagbabase ng kanilang audio sa mismong GoPro, okay? Gumagamit sila ng external recording, tapos sa post processing ay doon nila pinagpapatugma yung audio nila. So ibig sabihin yung audio nila iba yung pumipick up, yung professional na sound recorder talaga ang ginagamit nila. Parang sa ganun is maganda nga yung kalabasan ng kanilang audio. Hindi tulad natin ay gumagamit lang tayo ng pero kahit nga ito, yung external microphone lang ang gamit niyo ay pwede na po yan. Maganda na yan sa inyong setup. Basta ang importante po is kumbaga external po ang inyong audio or ang inyong microphone ay external. Ibig sabihin na hindi po siya gumagamit, hindi po siya bumabase sa ano yun tawag doon, hindi siya bumabase sa mismong microphone po ng GoPro or ng inyong action cam, kasi nga yung inyong action cam, yung microphone niya ay nandito pati sa likod. So hindi pa rin po yan maririnig ang inyong boses kung halimbawa nandito siya sa labas ng inyong helmet, kasi nagsasalita tayo dito sa loob ng sa loob po ng ating helmet. So imposible po maririnig ng inyong action cam ang inyong boses, or kahit na naririnig ay hindi masyado or hindi klaro. Kaya yan po ang dahilan kung bakit gumagamit tayo ng external microphone, okay? Kaya kung halimbawa magpa-professional na motovlogger po kayo, ay kailangan nyo po talaga ng external na microphone, okay? Ng external mic, okay? So yun po ang ating number 5, yung external audio nga or ang external microphone, okay? So para sa ating number 6 po, isa sa rason kung bakit pangit ang footage ng inyong video or ng inyong motovlog na video is dahil po sa post processing or color grading, okay? Marami pong nagtatanong sa akin bakit iba yung footage ko sa kuha nila kahit na GoPro rin yung gamit nila.
Well, yan po ay dahil sa post-processing or sa editing po na ginagamit ko or na ginagawa ko pagkatapos po ng recording, okay? Hindi ko po pinopost ng raw or ng ganito lang, yung halimbawa capture lang ng video tapos ipopost ko na kagad, hindi po ganoon, okay? Kung halimbawa professional na motovlogger po kayo, okay, dapat alam nyo kung paano mag post process or mag edit po ng inyong video, okay, or ng mag color grade na tinatawag. Kasi iba po yung color, okay, nalalabas sa inyong camera kung halimbawa raw po yan siya, okay? Kahit na mayroon pong, di ba mayroon pong setting na GoPro color or yung raw or yung flat. So ang ginagamit ko po is flat, okay, flat. Tapos dinadagdagan lang po yan ng kulay sa post processing or sa color grading na tinatawag, okay? Kasi kahit na iset nyo po yan sa GoPro color, kung halimbawa hindi nyo rin ma-process, ay pangit pa rin po ang kalalabasan, okay? Kahit na GoPro color, sinubukan ko pong gumamit ng GoPro color, pangit pa rin po yung kalalabasan ng video kung walang post processing or yung walang edit, okay? Yung walang edit na diretso talaga ipopost mo, pangit po yung kalalabasan, okay? Kaya tingnan niyo po yung ating video. Mayroon po akong video na na-post sa ating channel na wala pong post processing, okay? Nakalimutan kong i-post process. So na-upload ko lang diretso ay yung pagpunta natin sa sa East Coast, sa West Coast, Zamboanga. Kaya tingnan niyo po yung video doon. Meron po akong video doon na yun nga, hindi ko na post process, nakalimutan ko, na-publish ko kaagad, kaya na-submit ko kaagad. Pangit po talaga yung kalalabasan, parang flat lang yung color niya, okay? As in flat lang talaga siya, yung wala siyang kulay, ganun po yung kalalabasan kung halimbawa hindi siya na post process or wala siyang color grading na tinatawag, okay? So yun po ang dahilan kung bakit, isa sa rason kung bakit pangit po ang inyong video, dahil po ay wala kayong post processing or wala kayong ginawang color grading na tinatawag, okay? By the way, sasampulan ko po kayo, ito po ang sample ng may color grade at wala, okay? So ang unang video po na ating ipopost ay yung walang color grading, okay? Yan po ang kung walang color grading, ganyan po, okay? Ganyan ang kalalabasan yan kung walang color grading. At kung may color grading na po or mayroon na pong post processing or mayroon na pong editing, ganito po ang kalalabasan yan, okay? So tingnan nyo, so magkaiba po yung kulay or talagang napakalaki ng diferensya ng quality, di ba? Kahit na kalalabas po yan sa GoPro or kahit na yung GoPro color ang ginamit niyo, pangit pa rin po ang kalalabasan kung wala kayong post processing na ginagawa or wala kayong color grading na ginawa sa inyong footage, okay? So yun po ang isa sa rason kung bakit pangit ang inyong motovlog na footage, ay dahil po sa wala kayong color grading na nagawa or ginawa, okay? So yan po ang isa sa nagpapaganda sa ating mga motovlog video, yung color grading nga, okay? Color grading or post processing or editing na tinatawag, okay? Video editing, yan po ang secret. Kaya kung halimbawa magpo-professional na motovlogger po kayo, ay dapat i-train niyo po yung sarili niyo, kung paano mag post process or mag color grade ng video, okay? Kasi required po yun, kailangan niyo po yun malaman. So ayun, huminto na naman ang ating motor. So yun po ang isa sa mga rason kung bakit pangit po ang footage ng inyong video, ay dahil po sa hindi kayo nag post process or nag color grade ng inyong footage or ng inyong video, okay? So kung kayo po ay professional na or gusto nyo maging professional na motovlogger talaga, ay kailangan i-practice nyo po, okay? Manood kayo ng mga tutorial kung paano mag color grade ng GoPro o kung paano mag color grade ng isang action camera. Pag nagsagan is nagaganda po ang footage ng inyong video, okay? Tulad pagkasabi ko, marami pong nagtatanong sa akin bakit magkaiba pa rin ang footage nila sa footage natin kahit na GoPro rin yung gamit nila. Ayun po ay dahil hindi sila nag post process, okay? Hindi sila marunong mag-edit ng kanilang video, hindi sila nag color grade na tinatawag, okay? So kung magpo-professional motovlogger kayo, ay kailangan nyo pong malaman or kailangan nyo mag-practice kung paano mag color grade or mag-edit po ng inyong video, okay? So yun po ang dahilan kung bakit pangit ang inyong video,
ay dahil hindi kayo nag-color grade nga ng inyong footage. Okay, so mag-practice po kayo, okay, mag-learn kayo. Okay, manood kayo ng mga tutorial kung paano mag-color grade ng inyong footage.